Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Unahin na, nais ko rin po batiin ang lahat ng mga mothers na narito. Happy Mother's Day. Maraming salamat, Pastor Jonathan, sa inyong pag-imbita upang magsalita patungkol sa Mother's Day. Ito po ay tinuturing kong isang karangalan. Taas lang. Ito po ay tinuturing kong isang karangalan dahil ito po ay pagkakataon ko din upang i-appreciate ang mga ina, lalo na ang aking ina na isa sa mga dahilan kung bakit ako ay pastor at naglilingkod sa Panginoon sa araw na ito, panahong ito, sa aking asawa na isang ina sa aking mga anak. Kami po ni Pastor Jonathan medyo matagal-tagal na rin magkakilala. Ninong siya nung aming anak na magta-turn 19 na ngayon. So magta-20 years na rin siguro, 2 dekada na. No? So salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon upang i-disciple, no, ang bawat isa na naririto. Tayo mong lahat ay manalangin habang sa ating pagsisimula. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin upang gunitain, Panginoon, at saliksikin ang iyong mga salita sa iyong katuruan patungkol sa mga ina, Panginoon. Salamat po sa kaloob mo na binigay mo sila sa amin, sa aming pamilya upang maging daluyan ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapala sa aming lahat, Panginoon. At sa oras na ito na aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, sa ating paggunita ng mga araw ng mga ina, patuloy natin babalikan ang salita ng Panginoon kung bakit nga ba inutos ng Diyos na ating pahalagahan or ating igalang ang ating mga magulang, ang ating ama at ang ating ina. Ang pamagat po ng ating pag-uusap ngayon, the value of all mothers. Ang kahalagahan or ang pagpapahalaga para sa lahat ng mga ina. Sinabi po sa Exodus, Kabanata 20, talata 12, honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the Lord, which the Lord your God gives you. Deuteronomy chapter 5, verse 16, honor your father and mother, as the Lord God has commanded you, and your days may be prolonged, and that it may go well with you on the land which the Lord your God gives you. Ephesians chapter 6, verse 2, honor your father and mother, which is the first command with a promise. 1 Peter chapter 3, verse 7, husbands in the same way, live with your wives in an understanding way, as someone weaker, which since she is a woman, show her honor as a fellow heir of the grace of life, and that your prayers will be hindered. Sa mga talatang binasa po natin, ito po ay malakas or strong command sa atin ng Panginoon patungkol sa ating mga magulang at particularly sa ating ina. Sa una po natin binasa, ito po ay nilagay sa 10 utos. Sino pong nakakaalam ng 10 utos? Hindi pa natin paparecite yun. At sa 10 utos na yan, isa ang utos na ito na binigay ng Panginoon na merong pangako. Unang utos na may pangako. Igalang ang iyong ama at ina. At pinangako ng Panginoon na sa iyong paggawa nito, mararanasan mo ang success sa iyong buhay bilang isang anak. Dahil bagamat hindi mo pa alam kung ano magiging plano mo, maaaring darating din ang pagkakataon, ikaw rin ay magiging magulang.
at ikaw rin ay makakaranas ng paggalang na ito magmula sa iyong mga anak. Sa bagong tipan, sa lumang tipan at bagong tipan, isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang pag-uutos nito ay sa panahon na yon, ang mga babae ay hindi masasabi natin ang kanilang kalagayan sa buhay or sa sosyedad ay mahirap. Sa perspektibo ng mga Hudyo, ang mga babae ay para silang, or at nung panahon na yon, sa kanilang mga kapaligiran, ay para silang pag-aari ng isang lalaki or isang tahanan. At maraming mga Hudyo ang nananalangin pa noon, nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi daw sila naging babae, dahil sa kanilang pagbaba ng tingin sa babae. Ngunit salamat sa Panginoon dahil na ang Diyos ay nilalang niya ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis at nilagay sila sa isang posisyon na kung saan pangungunahan ang buong sangkatauhan. Salamat sa Panginoon dahil kay Jesus na nagpanumbalik ng kalagayan ng lalaki at babae sa kanyang paningin at kung saan inuutos niya sa mga mananampalataya na parehong igalang ang ama at ina. Huwag isantabi ang mga ina kundi sila ay igalang at bigyang pahalagahan. Ngayon pag sinabi po nating igalang or dun po sa Ingles na salita honor, ano ba ibig sabihin ng honor? Ang honor po ay kinango sa salitang Hebreo sa lumang tipan. Ang ginagamit po ay kabod. Ang ibig sabihin ay mabigat. Or siguro mas masasabi natin, sila ay merong mabigat na impluwensya sa kanilang sosyedad. Parang, ewan ko uso pa ba yung salitang bigatin. Pag sinabing bigatin, anong naiintindihan natin dito? Mayaman. Hindi, pwede din, pwede, no? Pero, masasabi natin, meron silang impluwensya, meron silang posisyon sa sosyedad na ginagalang sila, nire-respeto, at sila ay isa sa mga sinirespeto dahil kung sino sila sa sosyedad. Yan pag sinabi nating honor. Sa Greek, ang tinawag po itong tima, ibig sabihin ay value or kahalagahan, pagpapahalaga. So sila ay mahalaga. So ibig sabihin kapag inutos ng Panginoon na igalang or bigyan natin sila ng kahalagahan, ito ay pagbibigay sa Kanya ng mataas na respeto at pagpapahalaga. Isa sa mga natutunan namin sa aming pag-aaral, kami mag-asawa, nagbasa kami ng konti sa kasaysayan. Nasa kasaysayan pala ng Pilipinas, ang mga kababaihan ay maraming nagiging role sa sosyedad. Okay. Sila ay pwedeng maging isang warrior, pwede rin silang maging isang tagapanguna sa pananampalataya. At madalas nagiging consultant din sila ng mga dato noong unang panahon. So ang mga kababaihan noon, hindi lang sa kanilang pagiging tungkulin, pagiging ina, sila ay merong mabigat na katungkulan or mabigat na katayuan sa sosyedad. At sila ay ginagalang. At ito yung paggalang na ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa ating mga ina. Ngayon, bakit kaya inutos ng Panginoon na igalang ang mga ina? Kung titignan po natin, syempre, ang isa sa mga dahilan, sabihin natin, syempre, they are worthy of honor. Karapat-dapat silang bigyang galang. Bakit? Okay, isa-isahin po natin. Number 1, okay, why honor mothers? Honor mothers because of their position. Nasaan ba sila sa struktura ng ating pamilya? Sila ay bahagi ng institusyon na tinayo ng Panginoon na mag-asawahan at magpamilya. At sa perspektibo ng Panginoon, sila ay pantay na nangunguna sa tahanan. Ginawa ng Panginoon ang sistema na ito
upang ang sosyedad ay mag-function ng maayos. Imagine po natin ang isang sosyedad na walang akmang struktura, lalo na sa pamilya. Ano kaya ang mangyayari kung patuloy na either lalaki o babae ay hindi gagalang sa struktura ng pamilya? Na kapag may pinanganak dahil sa mga magulang ay tumatanda, ay sila ay babaliwalain at hindi na papansinin. Marami po tayong naobserbahan ganito, lalo na po sa mga kanluraning mga lugar, na kung saan paghabang lumalaki na, hindi na tinatawag na tatay-nanay. Ang tawag na lang, pangalan na lang. Okay. At dumadating ang panahon na wala na silang pansinan sa isa't isa. Malalaman na lang nila na, nawala na pala. Pero matagal na silang hindi nagkikita. At sa ganitong sosyedad, mapapansin natin na merong vacuum, nakikreate po ito sa buhay ng isang tao. Ako po ay noong 2018 nawala po ang aking ama, tatay naman po. At hanggang ngayon tuwing naaalala ko siya, palagi akong nalulungkot. Nalulungkot na siyempre masaya tayo dahil nasa piling siya ng Panginoon. Pero naaalala mo yung bagay na nandito siya. Yung mga panahon na pwede niyong gawin habang nandito sila. At maging kahit na adult na ako, makikita pa rin na nandun yung connection sa kanila. So kung paano ang anak may connection sa mga magulang kahit na nag-iedad na, ganun din ang mga magulang, hindi natatapos ang pagiging magulang kung sila ay umidad na o tumanda na. So kung ang mga anak ay hindi igagalang ang magulang, magreresulta po ito sa kaguluhan. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, wala pong maayos na daloy ang pamilya. Hindi malaman kung sino ang susundin. Lalo ngayon, di ba, may mga batang sila yung nasusunod sa magulang. Naobserbahan niyo na po ba yun? Okay. Lalo na kapag mga magulang, hindi pa sila sanay maging magulang, usually sa mga panganay, hirap na hirap po sila sa kanilang mga panganay na anak kung paano nga ba, paano nga ba magiging magulang sa kanila. So ano nga ba ang posisyon ng mga ina sa tahanan? Basahin po natin ang Efeso chapter 5, mula 20 hanggang 33. Always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ, your God, even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is the subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. So husbands ought to also love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. Nevertheless, each individual among you also love his own wife even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. So in terms of sa kalagayan po ng mag-asawa, inutos po ng Panginoon na ang pagmamahalan at pagrespetohan sa isa't isa. Ang posisyon na kinawa sa kanila ng Panginoon ay para pangunahan ang kanilang buong pamilya. At magsisimula hindi lang sa mga anak ang respetuhan or pagmamahal sa mga ina. Okay. Bagamat, so sa atin, magsisimula pala kanino? Magsisimula sa mga asawa. Sino ba dito ang mga asawang lalaki? Taas na yung kamay mo, asawang lalaki.
magsisimula sa atin at magiging modelo tayo ng pagmamahal sa ating asawa. Sinabi ng Panginoon dito, gaya ng si Kristo ay nagmahal sa kanyang katawan. Gayon din, or nagmahal, sabi niya dito, gayon din ang mga asawa, magmamahal sa kanilang, ang mga asawang lalaki, magmamahal sa kanilang asawang babae, gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Gayon din ang babae ay tutugon. Tutugon siya ng, ang sabi dito, tutugon siya ng respeto at pagpapasakop sa kanyang asawa. Gaya ni Kristo na head or source or puno ng katawan, irerespeto niya ang kanyang asawa bilang puno na ito. So ang babae ay pinagmumulan ng respeto. Pinagmumulan siya ng pagmamahal. Pagmamahal din, ano? At dahil dito, hindi siya pwedeng suklian o kapag nagbigay ba ng respeto, anong karapatang tugon? Ano ang akmang tugon sa respetong binibigay? Ano ang akmang tugon sa pagmamahal na binibigay? Tapos sa institusyon na ito na ginawad ng Panginoon, na tinatag ng Panginoon, sila yung lilikha ng Panginoon upang pangunahan hindi lang ang pamilya, kundi ang sangkatauhan. Kung maaalala natin, si Adan at Eva, nilikha sila ng Panginoon. At nilikha sila ng Panginoon, pareho silang binigyan ng authority. Pareho silang binigyan ng tungkulin na pangalagaan, hindi lang ang sanlilikha, syempre yung kanilang pamilya. So ang posisyon na ito ay isang posisyon ng pangunguna at leadership. I will say leadership. So nangunguna sila sa tahanan natin, kaya dapat magbigay tayo ng pagpapahalaga sa ating mga ina. Bahagi sila doon sa struktura ng ating pamilya. 1 Peter chapter 3 verse 7. Sabi sa mga asawa, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Okay? So, sa kaisipan ng lalaki, ang lalaki po, meron pong katangian ng lalaki na sobrang lakas kumpara sa babae. Alam niyo ba kung ano yan? Nagsisimula sa letter E. Ha? E-G-O. Alam niyo ba yan? Ego. Ayan. Tama ba? Okay. Meron po tayong tinatawag na ego. And normal po yan. Lahat po ng kalalakihan, magbula bata, matataas po ang ego ng mga lalaki kumpara sa mga babae. At yung feeling na magaling, malakas, so dito pinagkumpara, may pagkukumpara na binigay si Pedro patungkol sa sa strength, no, sa kalakasan ng babae at ng lalaki. At kung minsan meron kang perspektibo na ikaw yung malakas, yung isang mahina, isa sa mga nawawala po dyan ay, or merong tukso na maaring mawala ay yung po tinatawag na paggalang or pagpapahalaga. Ngunit dahil sa alam ang mga sitwasyong ito, isang bilin sa atin, utos ang sinabi dito. Na hindi ko mo ikaw yung malakas, ikaw yung mas mahalaga, or ikaw yung mas papahalagahan mo lang yung sarili. Kundi magpapahalagahan mo din ang iyong asawa. Dahil kung hindi, ano daw mangyayari? Ano mangyayari? Kung papahalagahan ang mga asawang babae, ano daw mangyayari? Ano po nang sabi doon sa huli? Basahin nga po natin lahat ng mga asawang lalaki. Okay, lahat ng mga asawang lalaki, basahin natin yung so that. 1, 2, 3, go. So, okay.
So pag ina-honor natin ang ating mga asawang babae, ang mga panalangin natin ay hindi, hindered, mahahadlangan. Baliktarin natin, huwag mong i-honor yung iyong asawa. Anong mangyayari sa mga panalangin mo? Ha? Mahahadlangan. Okay? Pangalawa, honor mothers because they share the creative power of God. Ang paglikha ng isang buhay, bahagi dito ang mga ina. At actually, yung bahagi nila parang sobrang rami, no? Bahagi dito ang mga ina. Sila yung naglilihi, nagbubuntis, nagdadala, at nagbibigay, nagpapanganak ng isang human being, ng isang tao. At dahil dito, bahagi siya nung creation na yon, yung paglikhang pagkilos ng Panginoon. Okay. At ang mga babae, alam natin, marami silang hirap. Morning sickness, discomfort sa bigat ng mga anak, at sobrang sakit, lalo na sa giving birth. Okay. So may picture tayo dyan ayan. Okay. Maraming nangyayari sa kanilang katawan. At ito ay pagpapakita ng pag-ibig at habag or compassion and mercy ng Panginoon sa kanyang sinapupunan. So, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Ang mga ina ang nagdadala sa mga anak, at doon pa lang sa sinapupunan ng ina, tinatawag na ng Panginoon. Pinapamalas na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Dinadaloy na ng Panginoon ang buhay na nanggagaling sa Kanya. Dinadaloy na ng Panginoon ang kanyang habag. Of course, hindi lang sa bata, pati sa ina. Siyempre, ang hirap nun, may lumalaki sa tiyan, sa loob ng katawan. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, it means womb love reflects God's mercy and compassion. Hindi pa tayo pinapanganak, nararanasan na natin ang habag at awa ng Panginoon. At yan ay sa loob ng mga sinapupunan ng ating ina. It also means that when a woman is pregnant, God is providing love as a gentle and strong creator. Every unborn child experiences God's love as womb love. The child profoundly enters the compassion of God and truly experiences the scope of Raham. Raham is God's compassion. So, sa oras na nilikha ang isang sanggol, ang ina ang daluyan ng kanyang pag-ibig. So, kaya patuloy na ito ang isa sa mga dahilan that we honor our mothers. Thirdly, pangatlo, honor mothers because they share God's nurturing and loving and ultimately letting go. So hindi lang mararanasan yung compassion, kundi yung pagpapakain. Nung nasa womb, ang Diyos ang nagpo-provide ng nutrition through the mother. At nung pinanganak, ang Diyos pa rin ang nagpo-provide sa pamamagitan ng ina. When a child is born, that doesn't end the challenge. After the birth,
there is constant challenge of nurturing which actually never stops. Noong pong panahon ng pandemic, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-Bible study sa ilang mga kababaihan, lahat po sila senior citizen. Nasa early 60s hanggang sa mid 60s. At sa aming pag-aaral, at ano po kasi ito, pag-aaral ng salita ng Panginoon at pananalangin, they would always pray for their children. At isa sa mga natutunan ko sa kanila, yung pagiging ina nila, doon ko nga po natutunan, ang pagiging magulang, hindi natatapos. Noon, ang idea ko, pag adult na, parang ano na, relax na yung mga magulang. Pwede nang isipin yung sarili nila. Dati yun ang naiisip ko eh. Pero hindi po natatapos. Okay. Sa mga anak, tandaan niyo po ito, hindi matatapos mag-alala ang mga nanay ninyo sa inyo. Kahit malaki ka na, kahit adult ka na. Hindi matatapos ng mga nanay ay iisipin ang kalagayan ninyo. Kung safe ba kayo, kung nakauwi na ba kayo, kung nakakain na ba kayo, kung kumakain ka ba ng masarap or masustansyang pagkain, hindi po yan natatapos. Alam ko sa mga kabataan, lalo na yung mga papunta sa adulthood, papunta kayo dun sa pagiging independent. Okay. Bahagi po ng nurturing ay yung din letting go na sobrang hirap, ano po? Letting go. May experience din na ganito na kahirapan sa letting go. And even the letting go of the parents is a demonstration of their love kasi sobrang connected. Isa siyang hamon para sa mga ina na mag-let go. But they will always think of your safety. So, isa sa mga metaphors na ginamit ng Panginoon sa kanyang nurturing, sa kanyang mga anak, ay yung katulad ng pagpapasuso ng mga ina sa kanilang mga anak. Na ang Diyos ay patuloy na nagpo-provide upang lumago ang bawat isa. At hindi lang po ito physical. Huwag niyo pong isipin na physical lang ito. Okay? Yung tungkol lang sa sustansya. Kundi ito ay tungkol sa kabuuan ng pagkatao ng isang bata. Kanino matututong ng caring ang mga bata? Kanino sila natututo ng pag-aaruga? Hindi yan masyado sa mga tatay. Okay. Pero ang mga nanay, natural po sila. Okay. Kasi yun yung pagkagawa sa kanila ng Panginoon. At sa mga anak natin, mapalalaki, mapababae, diyan humuhugot ng kaalaman upang ma-demonstrate din nila ang compassion and love sa buhay nila. Isaiah 66 verse 11, that you may nurse and be satisfied with a comforting breast, that you may suck and be delighted with her bountiful bosom. So ang metaphor nito, ang Panginoon ang nag-nurture. In breastfeeding, we see the heart of God in this physical act of intimacy. It gives us a glimpse of a God who is tenderly compassionate, intimately involved with the nurture of life. And through the demonstration of God's love through our mothers, tayo ay palaging napapaalalahanan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Okay. Hindi po lahat ng mga tao nabiyayaan ng ina. Pinanganak sila, pero maaring wala na kaagad silang ina or naging malayo ang kanilang ina. Pero sa mga binayayaan, tayo ay magpasalamat dahil sila ay daluyan ng Panginoon upang maranasan nating patuloy ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Number 4, honor mothers because they are the highest created reflection of God's care.
Deuteronomy chapter 32 verse 11, like an eagle that stirs up its nest, that hovers over its young, he spread his wings and caught them. He carried them on his pinions. So ang isang inang agila, pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak. Ang Panginoong Diyos ay katulad ng isang inang agila na hindi titigil, hindi magpapabaya, hindi titigil kung merong panganib para sa kanilang mga anak at hindi magpapabaya. The image of a strong eagle soaring across the sky, protecting and nurturing her young is liberating. Yung katotohanan na ang Diyos ay katulad ng ating mga ina na hindi magpapabaya sa atin. Ang Diyos na laging kasama natin. Sinabi yan ng Panginoong Hesus, ako ay kasama ninyo. At sa oras na maaaring malungkot tayo, minsan ma-feel natin, uy, ang dami ko naman trials, ang dami ko naman challenges. Bakit parang, paano kaya? Nandyan ka pa ba, Panginoon? Napaka-concrete ng pwede natin maalala. Alalahanin natin ang ating mga ina. Na kung paano palagi siyang nandyan sa tabi natin. Kung may sakit ka, kung gutom ka, kung nag-aalala ka, kung malungkot ka, nandyan siya. Higit na nandyan din po ang Panginoon. At Isaiah 40 verse 31, those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings as eagles, and they will run and not get tired, and they will walk and not become weary. So just imagine tayo po yung mga eaglets na pinoprotektahan ng Panginoon, na nagdedepende sa Panginoon. Tayo ay magkakaroon ng panibagong lakas. Kasi palagi mong iisipin, hindi ka nag-iisa. Palagi mong iisipin, palagi kang may kasama. Na poprotekta sa'yo, magno-nurture sa'yo, tutulong sa'yo. Yan ang Panginoon. At ganyan ang sinisimbolo ng ating mga ina. Panglima, honor mothers because of their spiritual example. Nagsimula po ako sa ministry 1991. I mean full-time ministry 1991. Ako po ay 15 years old. Nag-drop out po ako sa high school kasi darating na si Lord. Totoo yan. Noong panahon po na yun, malapit nang mag-rapture. At dadating na si Lord, kaya merong yun ang sense of urgency nung time na yun. Ang tatay ko galit na galit. Kasi syempre, sino ba naman may gusto na mag-drop out sa ano. Pero yung nanay ko, kinonsinti ako. Kinonsinti ako ng nanay ko. Dahil nakita niya na mahalaga yung pagtugon ko sa panawagan ng Panginoon. Okay. Ang nanay ko po ay pastora. Okay. So nakita niya yung pagtugon ko sa panawagan ng Panginoon. Pero nandun pa rin yung kanyang patuloy na pananalangin. Okay. Pananalangin sa akin na kasi kabataan, siyempre kasama na rin din yung pagpapadalos-dalos bilang isang kabataan. Siguro siyempre kasama na 'yun, no. Mataas yung desisyon, nagdidesisyon ka na akala mo kaya mo na pero marami ka pa talagang kailangan bilang isang kabataan. So, walang sawa siyang nananalangin sa akin. Na kahit na nandun ako sa ministry, sabi niya mag-aral ka pa rin. So, nag-aaral din naman ako ng self-study. Okay.
Hanggang sa dumating ang panahon na tinawag ako muli ng Panginoon sa pag-aaral. Noong 1996, isa sa mga ministry ko ay nagtuturo po ako sa mga bata ng values sa elementary school. And then may nag-invite po sa akin na principal ng high school. Sabi niya, Pastor Neil, encourage mo naman yung mga graduating students natin ng 4th year para patuloy sila sa pag-aaral. Tinanggap ko kasi syempre opportunity. Pero habang naghahanda ako, naisip ko, paano ba i-encourage mga to? Ako nga, hindi ako tapos ng high school. Ayan. Yun po yung nag-dawn sa akin. At doon nangusap na ang Panginoon sa akin na mag-iiba na ng direksyon yung buhay ko kasi babalik ako sa eskwelahan. So, nag-ano po ako doon, in-encourage ko yung mga high school, tapos nagpaalam ako sa pastor namin, sabi ko mag-aaral ako ulit. Nung panahon na yon, hindi po yung tanggap, kasi nasa highest calling ka na, bakit babalik ka pa? So, ganun po yung nung panahon namin yon. Pero ako po, malakas po yung conviction sa puso ko na kailangan kong mag-aral. So nag-ano po ako noon, PEP test, placement test. Parang ALS po ng panahon ngayon, Alternative Learning School. No? Pero noon, nag-exam na lang po ako noon. Tapos, nagkaroon po ako ng high school diploma. Pasa po ako na hanggang 4th year. Nag-exam po ako sa Technological University of the Philippines. Nakapasa rin po. Okay. So, sa madaling salita, nakabalik po ako sa pag-aaral. At isang pasasalamat ko dahil sa aking ina. Siya ay naniniwala sa mga naiisip ko. At sa kanyang pananalangin, nadidiscern niya na yun ang direksyon ng Panginoon sa buhay ko. So kahit na akala ng mga pinaparamdam sa iyo ng mga kasamahan mo sa simbahan na para ka nang nag-backslide kasi pastor ka na nga, bakit ka pa bumalik sa pag-aaral? Pero salamat dahil nagmodelo siya ng pag-ibig, unawa, at tiwala. Siya yung unang nagtiwala sa akin na kaya ko yung tinataha ko. At salamat sa Panginoon sa kanyang kaloob sa amin na mabuting ina. So honor them because of their spiritual example. Ang kanilang paglakad sa Panginoon, hindi rin madali. Lalo sa pagpapalaki sa mga mababait na anak. Hindi po yan madali. Pero sila ay patuloy na mananalangin para sa atin, patuloy na magtitiwala para sa atin. Sila ay patuloy na mag-grow din sa kanilang faith sa Panginoon on behalf of their children. Now, how do we honor? Okay, ang babasahin ko po ay verse na sa kabilang ano yung hindi dapat nating gawin para sa ating mga ina. Proverbs 23 verse 22. Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. Ano may ibig sabihin ng despise? To think little of. Maliitin. Okay. Isipin na walang halaga. Or to scorn. Or magsimangot, magsuplado, at maging masungit, at merong paramdam na pagmamaliit. Ayan. Wag na wag po natin yan gagawin sa ating mga ina. Sapagkat tinawag sila ng Panginoon upang maging daluyan ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Ang mga ina natin ay instrumento ng Panginoon para maramdaman natin ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Doon tayo sa huling slide natin. So sa lahat ng mga, kung katabi nyo ang mga nanay ninyo, by the way, gusto ko lang i-point, no?
gusto ko lang i-note na hindi lang po ang motherhood, hindi lang po ito pagiging yung nagluwal ka ng iyong anak. Okay. Doon sa panghuli po natin, because of their spiritual example, lahat po ng mga kababaihan po dito ay pwedeng maging isang spiritual mother to many. Not only to your children, but to also others as well. So, you can also be, ikaw din ay pwedeng maging daluyan ng nurturing. Ikaw rin ay maging daluyan ng pagkakalikha, pag-aalaga, pag-aaruga ng Panginoon. At higit sa lahat, ikaw ay daluyan or pinakinakakitaan ng magandang halimbawa na tinitignan ng ating mga young generation sa panahon natin ngayon or ng mga anak, inaanak, or anak sa spiritual ng Panginoon. So sa lahat ng mga may katabing nanay or spiritual mother, sabihin nyo ito sa kanila. Be assured, okay, sabihin nyo, you are made every bit in the image, in God's image. As mothers, you reflect the nature, the actions, and the being of God by sharing in the creative power of God. Nurturing, care, compassion, discipline, and letting go. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy na salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng aming mga ina. Nagpapaalala sa bawat ina na naririto ng pagkatawag na napakahalagang pagkatawag mo sa buhay nila, Panginoon. Dahil sila ay ginamit mo na instrumento, na daluyan ng iyong pag-ibig, ng iyong awa, ng iyong habag, Panginoon. Ng iyong biyaya, ng iyong pag-aaruga, nurturing, ng iyong protection, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, maraming mga ang pagiging ina ay hindi madaling tungkulin, Panginoon. Maging spiritual na pagiging ina or physical na kami ang mga nanay na physical na nanay. Marami po silang mga challenges sa buhay, Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, sa pag-uunawa sa kanila, sa pag-nurture sa kanila, Panginoon. Ngayon, Panginoon, hindi ka lang ina sa mga anak, kundi ikaw rin, Panginoon, ay Diyos na nangako maging sa lahat ng mga ina na narito, Panginoon. Now, ikaw ay kasama nila. Ikaw ang kanilang lakas, Panginoon. Ikaw ang kanilang tanggulan, Panginoon. Ikaw ang source ng love, Panginoon. May mga nanay, Panginoon, na nakakaramdam ng pagod, na parang nauupos dahil sa pag-ibig na kanilang binibigay. Panginoon, patuloy na paalalahanan mo. Lord, salamat, pinaalalahanan mo kami na ikaw ang source ng kanilang strength, Lord. Ikaw ang source ng kanilang love, Panginoon. Ikaw ang source ng lahat ng pangangailangan. Ikaw ang magpo-provide, Panginoon. That ikaw din ang nag-aalaga sa kanila, Panginoon. Panginoon, patuloy mong ipadama ang iyong pag-aalaga sa aming mga ina, Panginoon. Sa kanilang kalusugan, sa kanilang emosyon, at sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Upang patuloy silang maging halimbawa sa marami sa amin, Panginoon. Upang patuloy silang maging tagapanguna sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat. Pagpalain niyo po ang aming mga ina. Pagpalain niyo po ang salitang aming narinig upang sa bawat buhay namin, Panginoon, hindi namin sila i-despise, Panginoon, kundi bibigyan namin ng parangal at pagpapahalaga ang aming mga ina.
Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.